Isang maligayang araw sa iyo, Tito Crips, at sa mga giliw mong tagapakinig. Mag-share lang ako ng istorya tungkol sa kumpare kong nag-aanting na si Miguel. Dahil sa kanya, ay nahilig din akong mag-agimat. Pabisa talaga ang tinuro niya sa akin bilang proteksyon sa mga panganib. Minsan na rin kasi ako niligtas ng kanyang mga itinuro. Pero bago po ang lahat, ay nais kong magpakilala sa inyo. Ako po si Gregorio, o Goryo na lang for short. Nakatira ako sa Cavite sa panahong ito, at di ko na po sasabihin ang eksaktong lugar ng aking bayan. Dati akong sundalo at ngayon ay retiro na sa serbisyo. Masaya naman po ako at malakas pa sa panahong ito. At hanggang sa ngayon ay gamit ko pa rin ang agimat na tinuro ni Miguel sa akin. At di ko makakalimutan ang mga pinagsamahan namin hanggang ako ay nabubuhay pa. Taong 1983, napadestino ko sa may Mindoro noong panahong iyon. Doon ay kailangan naming sugpuin ang mga grupo na nag-aasik ng takot sa mga mamamayan doon. Kailangan naming mapasuko sila gamit ang aming puwersang militar para maiayos ang lugar. Pero may mga time na namamatayan kami ng mga kasama. Nag-aalala nga rin ako minsan at natatakot mamatay ng maaga. Gusto ko pa rin namang mabuhay kasama ang aking pamilya. Madalas ko lang tanungin ang sarili ko noon na bakit ang hirap makamit ng kapayapaan sa Pilipinas at kailangan pang magpatayan ang kapwa Pilipino. Siguro ay sarado lamang ang isip ng iba sa tunay na pakikipagkapwa. Pag nahaluan kasi ng dikta ng mga buaya sa kapangyarihan, ay maiiba talaga ang takbuhan ng isip ng ilan sa atin. At nung mga time na iyon, Tito, may nakapagsabi rin na kargado ng agimat ang mga kalaban namin, kaya mahirap tablan ng bala. Di naman bago sa akin yun kasi popular naman talaga noon ang magkaroon ng agimat. Nasabi ko pa nga sa mga kasama ko dati na lugi kami sa ganong labanan, kaya doon ako nagsimula magka-interest na magkaroon. Nagkaroon ako noon ng mahabang bakasyon sa trabaho at dinalaw ko si Miguel. Kumusta pare? Napadalaw ka yata. Mukhang may dala ka pang alak dyan. Ano ba ang sa atin? Bakasyon kasi ako pare. Tsaka naiinip ako sa bahay, walang magawa. At tsaka gusto ko rin sanang humingi sa iyo ng agimat. Matagal ko na kasi sinasabi sa iyo yan, na kailangan mo ng proteksyon. Palibasa, di ka naniniwala sa ganitong bagay. Pasensya na pare. Di kasi ako sanay magsuot ng mga medalyon na kagaya ng suot mo ngayon. Mabuti pa, samahan mo muna ako kumuha ng manok para sa ating pulutan. At saka na tayo magkwentuhan ng agimat na gusto mo. Masaya kaming nag-inuman at nagbiruan ni Miguel. Pinangako naman niya ang agimat na hinihingi ko. Ibibigay niya yun sa Biyernes Santo ng mahal na araw para daw mabisa. Saktong-sakto naman na nakabakasyon ako, kaya makukuha ko rin ang agimat na ibibigay niya. Pero bago pa magmahal na araw, nagpasama siya sa akin sa Manila. Meron daw kasi siyang mabibilhan na magandang lahi ng manok na panabong. Hilig din kasi ni pare mag-alaga ng manok. At bukod doon, ay meron po siyang pinagkakakitaan na pinyahan noon. Hanggang sa makuha namin ng manok, ay niyaya niya ako sa isang kainan para magtanghalian. Late na rin kami nakakain noon kasi ang tagal-tagal ng aming kausap. Sa pagtambay namin doon, nakita namin ang isang 11 gulang na batang lalaki na nagmamakaawa na kupkupin siya. Lumayas daw siya sa bahay nila kasi pinagmamalupitan daw siya ng pangalawang asawa ng kanyang ina. Taga Bulacan daw po siya at pangalawang araw pa lang niya sa Maynila.
Sa awa ni paring Miguel sa bata, ay inalok niya ng trabaho at isinama namin ito sa pag-uwi. Di naman nagdalawang isip ang bata at pumayag naman siya na maging katulong sa pag-aalaga ng pinyahan at iba pang nakatanim doon. Sa paglipas ng isang linggo, dumating na rin ang araw na bibigyan ako ni pare ng agimat. At saka meron po siyang isinama na taga-ibang lugar. Doon ay nilagyan niya ng orasyon ang maliit na telang pula na ginawang pambalot sa isang metal na bagay. Dahil nga mahal na araw noon, ay sinubukan namin ang agimat. Nilagay ni pare ang agimat sa isang puno at paulit-ulit na binaril ng malapitan. Namangha ako noon kasi hindi man lang tinamaan ang anting-anting. Nangangahulugan daw na gumagana sa ayos ang agimat at ibibigay niya ito sa akin. Para sa kanila, ang Biyernes Santo ang araw ng pag-testing nila sa kanilang agimat at taglay. Nag-demonstrate pa nga si pare sa kanyang kakayanan. Nagpakuha siya ng matalas na itak at pinataga niya ang kanyang sarili. Namumula lang na marka ang balat ni pare sa pagtama ng itak sa parte ng katawan niya. Halos manlaki ang mata ko sa nakita. At dinagdag pa ni pare, "Paring Goryo, may ipapayo lang ako sa iyo. Sa paggamit mo ng agimat na ibibigay ko, ay dapat 100% ang tiwala mo dito. Pag nasa sa iyo na, ay huwag mong pagdududahan kasi baka di gumana sa oras ng kailangan mo." Napangiti na lang ako noon at sinabi kong susundin ko na lang lahat ang payo nila. Sa araw din na iyon, ay binigyan pa ako ng karagdagang karunungan ng kanyang kasama. Ito ay isang bulong na babanggitin mo bago ka tumapak sa teritoryo ng isang kaaway. Sa pagbanggit mo noon, ay magiging kaibigan mo lahat ang mga taong di ka naman kilala sa lugar. Sa pagbalik ko naman sa aking duty sa Mindoro noon, ay sinubukan ko ang mga bulong na tinuro sa akin. Sa maniwala kayo at sa hindi, ay may mga hindi may paliwanag na nangyari. Sa pangunguna ng aking grupo, pinakausap sa akin ang leader ng kalaban at doon ay nagkaroon kami ng pag-aayos. Pinatigil ang labanan sa pagitan ng militar at rebelde. Pero ang pag-aayos na iyon ay amin-amin lang para matigil ang kaguluhan at pagdanak ng dugo. Di na namin pinarating ang usapan sa mataas na in charge ng militar. Aatras na raw sila at di namang gugulo. Pero dapat ganun din ang gawin namin. Nalisanin ang Mindoro at ideklarang ayos na ang lahat. Di ako makapaniwala noon. Pero ayaw ko naman pagdudahan ang bulong na itinuro sa akin. Maganda na rin na nangyari. At para wala na kaming magiging sagupaan pa ng mga rebelde. Balik po tayo kay paring Miguel. Pasensya na. At naikwento ko pa ang karanasan ko sa agimat. Lumipas na po ang panahon at ang katulong niya na si Christopher ay binata na. Lagi nga ito napapagalitan kasi inuuna pa ang pagtakas sa trabaho para makagala at para din makapag-basketball. Malimit daw itong mag-inom kung saan-saan at madalas na pagtitripan sa kabilang baryo. Siguro ay naiinip din. At bilang binata na si Chris, ay naghahanap siya ng kalayaan ayon sa kanyang edad. Minsan ko na rin nadalaw sila at naabutan nagtatalo. Namatayan kasi si pare ng 2 panabong na manok. Kasi nakalimutang ilipat sa malilom na kulungan. Sobrang nabilad sa araw ang alaga ni pare kaya namatay. Bilin ko lang sa kanya na wag sasaktan ng bata at baka magkaroon pa sila ng matinding away. "Pare, mainit yata ang ulo mo ngayon. Awat na muna kayo. Dinig na dinig ang boses mo habang ako'y papasok sa inyo." "Salamat pare, dumating ka.
kundi nabatukan ko na itong si Chris. Kakapagtaka na pare ang kinikilos niya. Wala nang maayos na gawain ang natatapos at pinabayaan pang mamatay ang panabong kong manok. Di ko naman ginugutom at maayos ako sa kanya. Dati malusog pa ang katawan niya at tingnan mo ngayon, akala mo ay gumagamit ng droga. Kausapin mo na lang ng maayos at bantayan mo kung saan siya pupunta. Kapag may nalaman kang masama na kanyang pinagagagawa, ay palayasin mo na lang kaysa sigawan mo yan. Baka mamaya sagot-sagutin ka na niyan. Ako'y huwag niyang gaganyanin. Pinalaki ko yan na maayos na parang anak ko. Tapos ay ganyan ang kanyang igaganti. Maigi pa'y umuwi na siya sa kanila kung ganyan lang ang gagawin niya dito. Ako pa pagbabalakan niya ng di maganda. Baka siya'y tagayin ko sa mukha pag ganyan ang inaasal niya. Hayaan mo na pare at baka marinig pa tayo ni Chris. Abay, hayaan mong marinig. Akin na ang baril mo at babarlin ko na yan eh. Tama na pare, huwag ka namang ganun. Alam mo naman na hindi maganda ang iniisip mo. Ganito na lang pare. Bibili na lang ako ng alak at mag-inom na lang tayo. Mga ilang linggo lang ang nakakaraan. Kampante ako Tito Cribs na naresolba ni pare ang kanyang galit sa kanyang katulong. Pero patuloy pa pala sa pagpapasaway si Chris at di niya siniseryoso ang bili namin sa kanya. Kaya isang araw, nagtatalo sila muli ng kanyang Kuya Miguel. Naalaman kasi nito na gumagamit si Chris ng ipinagbabawal na gamot. Inabot siya ng malulutong na mura at masasakit na salita galing kay pare. Dahil sa hindi nagustuhan ni pare ang pinagagawa ni Chris, ay pinalayas niya ito. Ayaw daw niya ng kahihiyan sa baryo at nag-aalaga pa siya ng isang adik. Binigyan pa siya ng sakit ng ulo at wala daw siyang utang na loob. Dahil sa pag-aaway nila, nagdilim ang paningin ni Chris at kumuha ng itak. Habang nakatalikod si pare, ay patraidor na tinagaan niya sa likod. At sa di inaasahan, naghulat siya at di tinablan si pare. Tinangka pa nga daw niya ulitin, pero ganun pa rin ang nangyari. Tumalbog lang ang itak sa pagtaga ni Chris kay paring Miguel. Pero kahit ganun ang nangyari, nagbalak pa rin si pare tumakbo para humingi ng tulong. Pero dahil bata pa si Chris, ay mabilis niyang naabutan ito. At sa puntong iyon, pinatamaan niya ito sa ulo at doon ay tumalab kay pare ang pagtaga niya. Tinangka pa nga daw bunutin ni Chris ang itak sa ulo niya, pero hindi niya ito makuha dahil sa sobrang lakas ng binigay niyang puwersa. Mabilis itong tumakas sa pinangyarihan at di na nagdala ng kahit anong gamit sa sarili. Ang pangyayaring ito ay kwento ng lalaki na nakatira lang sa malapit sa kubo ni paring Miguel at siya ang naging testigo sa lahat ng pangyayari. Dinagdag pa ng saksi at parang sabog na sabog pa raw sa droga si Chris noong mga panahong iyon. Ikinagulat ko noon ang balita at dumalaw ako sa kanila upang makiramay. Napag-usapan namin ang barkada ang tungkol sa pangyayari. Naisip ko noon na sa ulo pala ang kahinaan ng agimat ni paring Miguel. Pero bilang kaibigan niya, hindi pa rin ako magbabago ng paniniwala sa anting-anting na binigay niya. At hanggang sa ngayon po, ay hindi pa rin nahahanap si Chris. Bahala na ang Diyos sa kanya at sana ay usigin siya ng kanyang konsensya dahil sa kanyang krimen na ginawa. May araw ka rin sa mata ng Diyos, Chris. Sana mapanood mo ito para malaman mo kung gaano mo sinuklian ang pagpapalaki sa iyo ng Kuya Miguel mo. Hanggang dito na lang, Tito Cribs, ang kwento ko. Masyado na akong nagiging emosyonal sa part na to. Naalala ko kasi
ang pinagsamahan namin ni pare. Pakiabisuhan na rin ang ibang manonood na medyo maselan ang aking na-share sa inyo at bawal po ito sa bata. Sa mga naniniwala naman sa paggamit ng agimat, ay ituloy nyo lang po yan. Makakatulong pa rin ang mga yan para sa inyong kaligtasan. Pero wag po natin kalimutan ang mas makapangyarihan sa lahat. Diyos pa rin ang mas makapagbibigay ng proteksyon sa atin laban sa masasamang tao. Ako po si Lolo Gorionyo at nag-iiwan sa inyo ng mapagpalang buhay sa inyong lahat. Salamat po Tito Crips. Mag-iingat po tayong lahat.